Inisip ng piloto ng Su-35 ng Rusya na wala siyang kinakaharap na panganib. Sapat na ang layo niya mula sa harapan para hindi niya kailangang harapin ang mga depensang panghimpapawid ng Ukraine. O iyon ang akala niya. Kaya pakiramdam ng pilotong iyon ay malaya siyang makakalipad ng walang magiging kahihinatnan. Walang gagawin ang Ukraine kahit ang pinakamahusay nilang eroplano ay di makaliligtas sa isang bakbakan sa himpapawid laban sa Su-35. Maayos ang lahat hanggang sa hindi na. Pinahiyan ng mga F-16 ng Ukraine ang pinakamapanganib na fighter jet ng Russia sa isang matalinong galaw na tatatak sa kasaysayan. May bagong paraan ang mga piloto ng F-16 ng Ukraine para mangibabaw. At isang malas na piloto ng Su-35 ang unang nakaalam kung paano. Hindi mo agad malalaman yan based sa mga unang ulat tungkol sa nangyari. Ukraine ang unang nagbunyag na may bumagsak na Su-35. Sa isang post sa Telegram noong Hulyo, 8 inihayag ng hukbong himpapawid ng Ukraine na may Su-35 na naipabagsak sa silangang direksyon at nakumpirma ang tagumpay. Kinumpirma ng mga litrato sa lugar ang pahayag ng Ukraine na nagpapakita ng mga labi ng eroplano pandigma ng Rusya sa lupa. Dati, nang nawalan ng Su-35 ang Russia. Noong Hunyo 2025, 8 na ang kumpirmadong nasirang Su-35 ayon sa mga litrato. Ngunit may kakaibang nangyari ngayon. Karamihan sa mga Su-35 na nawala ng Rusya hanggang ngayon ay naging biktima ng mga pag-atake ng drone. Noong Hulyo 8 iniulat na napabagsak ng F-16 ng Ukraine, ang pangunahing fighter jet ng Rusya. Kahit hindi ito dapat kayang tapatan sa isang bakbakan sa himpapawid. Hindi nagtagal matapos ang anunsyo ng hukbong himpapawid ng Ukraine, naglabas ang Sukhoi YouTube channel ng paliwanag tungkol sa nangyari. Sa isang video noong Hulyo, 8 iniulat ni Sukhoi na napabagsak ang Su-35 ng Russia sa isang air-to-air na labanan. Hindi ito isang drone na palihim na lumapit at pinabagsak ang fighter jet. Hindi rin ito dahil sa mga air defense ng Ukraine na nagpakawala ng missile na hindi matakasan ng piloto ng Su-35. Nagkaroon ng dogfight at naglaban ang hindi bababa sa isang Ukrainian F-16 laban sa isang Russian Su-35. Mayroong twist sa kwento at binigyan ka na namin ng kaunting pahiwatig dyan. Samahan mo kami at ilalantad namin ang lahat. Karagdagang kumpirmasyon ng pagkawala ng Su-35 ng Russia ay nagmula mismo sa Russia. Hindi naman galing sa Ministeryo ng Depensa o Kremlin. Ayaw nilang ipaalam sa publiko na walan lang ang Russia ng isang Su-35 sa laban sa himpapawid na dapat kaya nilang mapanalo. Sa halip, ang kumpirmasyon ay nagmula sa isang military commentator na si Oleksiy Zemtsov, isang Russian military blogger. Kinumpirma ni Zemtsov na Su-35 ang mga labi sa footage na ibinahagi natin kanina. At idinagdag na nakaligtas di umano ang piloto sa pag-atake ng Ukraine at nakabalik sa teritoryong okupado ng Russia. Hindi pa natin alam kung totoo ang claim na yon, pero ang sigurado lang nung unang ulat ay may bumagsak na Su-35. Bukod sa kumpirmadong sangkot ang F-16, hindi pa rin malinaw kung paano ito nangyari. Hindi dapat ito mangyari sa Rusya. Pero simula pa ng digmaan, malinaw na nabigo ang hukbong panghimpapawid ng Rusya na ipatupad ang gusto nila sa Ukraine. Noong Hulyo 10, nawala na ang Rusya ng 437 eroplano at 353 helikopter sa Ukraine. Karamihan ay nasira sa unang mga linggo ng pananakop. Noong naniniwala pa ang Rusya na mahina ang depensa sa himpapawid ng Ukraine. Hindi nagtagal at napatunay ang mali iyon dahil madalas na itinatago ng Rusya ang kanilang eroplano sa likod ng frontline para maglunsad ng misil at glide bomb laban sa Ukraine mula sa ligtas na distansya. Hindi napigilan ng estratehiyang iyon ang tagumpay ng Ukraine. Noong Hunyo 26 nawalan ang Rusya ng MiG-29 fighter jet matapos atakihin ng Ukraine ang Belbek Airport sa Crimea. Naubos na rin ang supply ng Rusya ng Su-35. Nabanggit namin kanina na hindi bababa sa 8 ang nakumpirmang nawasak bago ang pinakahuling pagpapabagsak ng Ukraine.
Ang pinakahuling delivery ng eroplanong ito sa militar ng Rusya ay noong Nobyembre 2025 at tinatayang 15 hanggang 18 piraso ang batch. Nung nakaraang taon, tumanggap ang Rusya ng 15 bagong Su-35. Mahirap sabihin kung may parating pa. Pero unti-unti nang binabawasan ng Ukraine ang mga stockpile ng Rusya. Bumagsak din na yon ang isa pang Su-35. Gaya ng kabiguan ng Rusya, na gamitin ng lubos ang lakas ng himpapawid sa Ukraine. Hindi dapat nangyari ang pagkatalo ng Su-35 kontra F-16 sa ere. Ipagpalagay natin ito ang unang naiulat na one-on-one na laban sa air. Sa ganitong sitwasyon, kung pareho ang kakayahan ng mga piloto ng Ukraine at Rusya, Su-35 dapat ang mananalo. May datos ang Popular Mechanics. Bagamat parehong ika-4 na henerasyon ng fighter jet, ang F-16 at Su-35, mas moderno ang huli dahil inilunsad ito noong 2016. Ang F-16 ay isang airframe na nagmula pa noong dekada 1970. Pareho silang may halos magkaparehong pinakamataas na bilis ng mga Mach 2 kapag nasa taas. Pero ang malaking pagkakaiba at dapat na maging panalo para sa isang piloto ng Su-35 ay ang combat range. Ang F-16 ay may combat range na humigit kumulang 900 at 25 kilometro. Ang Su-35 ay may combat range na halos 1,600 kilometro. Dapat bigyan yon ang piloto ng Su-35 ng mas malawak na saklaw para makamanobra papunta sa posisyon kung sakaling matukoy ng mga onboard radar at sensor ng kanilang eroplano ang F-16 sa tamang oras. Pero may iba pa roon. Dagdag pa ni Strassam, mas flexible ang Su-35 kumpara sa F-16 pagdating sa galaw ng nozzle. Kayang gumalaw ng 300 at 60 degrees ang dalawang nozzle ng Su-35 bawat isa sa ibang axis. Ibig sabihin nito, kayang gawin ng Su-35 ang Cobra maneuver kung saan halos nakalutang ito sa ire nang hindi gumagalaw. Hindi kayang gawin yon ng F-16. Sa dogfight na hinahabol ng Western eroplano, ang Su-35, pinapayagan ng matalinong galaw ng Russian fighter na biglang huminto. Kaya posibleng lampasan ito ng F-16 at mabigyan ng kalamangan ang piloto ng Su-35. Hindi ibig sabihin nito na hindi kaya ng F-16 talunin ang Su-35. Gayunpaman, kailangan umasa ng F-16 sa suporta mula sa AWACS para matukoy kung nasaan ang Su-35 bago pa man sila magkita. Kasamang mga air-to-air missile tulad ng AMRAAM na kayang iputok mula sa labas ng saklaw ng paningin, kaya pwedeng ma-ambush ng F-16 ang Su-35 nang hindi kailangan ng dogfight. Sa madaling sabi, may kalamangan ng Su-35 sa F-16. Natalo ang fighter jet ng Rusya sa air-to-air duel. Paano? Hindi ito direktang dogfight. Isa itong masterclass sa estratehiya ng Ukraine na nagtulak sa piloto ng fighter jet ng Rusya na ipalipad ang Su-35 diretso sa patibong ng Ukraine. Bago namin ipaliwanag paano ito nagawa ng Ukraine, paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, na yun na ang tamang panahon para pindutin ang button bago tayo bumalik sa video. Ukrainian mamamahayag si Ivan Yakovina na naniniwalang alam niya kung paano nakuha ng Ukraine ang di inaasahang tagumpay gamit ang mga F-16 nito. Batay sa mga ulat mula sa mga Russian na source, sinabi ni Yakovina na nagawa ng Ukraine na akitin ang piloto ng Russia ng Su-35 sa isang bitag, kung saan inatake ang fighter jet gamit ang mga missile na pinakawalan mula sa impapawid at mula sa lupa. Sabi ng mamamayag, delikado ang plano. Kinailangan ng piloto ng Ukrainian F-16 6 na lumapit sa Su-35 hanggang sa abot ng paningin, gamit ang kanyang eroplano bilang pain para akitin ang pilotong Ruso sa dogfight. Pagkatapos, bumilis ang F-16
Iniiwasan ang mga atake ng Su-35 hanggang sa mahulog ang pilotong Ruso sa ambush. Sa oras na yon, huli na ang lahat. Ang akala ng pilotong Ruso na madaling tagumpay ay nauwi agad sa pagkatalo. Mabilis na napalitan ng takot ang pagtanggap ng medalya at pangdeklara ni Putin sa piloto bilang bayani ng Rusya nang bumagsak ang Su-35. Ito ay isang napakagaling na plano ng Ukraine na sinasabing kinasangkutan ng ilang F-16 at maging ng Patriot Air Defense System. Hindi lang patibong ng Ukraine ang sanhi ng pagbagsak ng piloto ng Su-35. Ang pilotong iyon ay ipinagkanulo ng sarili niyang bansa na siyang nagpasimula ng buong sitwasyon. Ang pagtataksil ay di sinasadya, ngunit dulot ng kasinungalingan ng Russia sa digmaan. At ngayoy bumalik laban sa piloto ng isa sa pinaka-epektibong eroplanong pandigma ng bansa. Pero bago natin ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng yon, may iba pang detalye tungkol sa matalinong bitag ng Ukraina na dapat talakayin. Sa ulat nito tungkol sa napakatalinong pakana ng Ukraina, isiniwalat ng Euromaidan Press na ang iba't ibang mga sangguniang Ruso na nakatuklas ng bitag ng Ukraina ay naniniwalang gumamit ang Ukraina ng 3 F-16 para akitin ang Su-35 papunta sa ambush. Kung totoo man yon, malaki ang naging panganib na tinaya ng Ukraina. Pinanggakuan ang Ukraina ng humigit kumulang na 80 F-16, pero kalahati pa lang ang dumarating dahil sa pagkaantala ng mga piloto. Ang mawalan ng hanggang 3 sa pagtatangkang mapabitag ang isang Su-35 ay magiging malaking dagok sa puwersa ng himpapawid ng Ukraina. Lalo na't malamang na mawalan din sila ng 3 mahuhusay na piloto kasabay nito. Lumipad pa rin ang mga F-16, tinutokso ang Su-35. Nahabulin sila papunta sa lugar ng pananambang, kung saan naghihintay ang Patriot Air Defense System. Mula sa pagkakaroon ng kalamangan, nauwi ang piloto ng Su-35 sa isang napakahirap at halos imposibleng misyon na kailangan niyang harapin. Sa puntong ito, malabo na ang kwento. Sabi ng iba, sabay nagpaputok ang mga eroplanong Ukrainyano at Patriot sa Su-35. Sabi ng Euromaidan Press at iba pa, hindi tiyak kung anong sistema ng Ukraine ang nagpaputok. Pero napilitan ang Su-35 pilot na mag-eject at tumakas. Ano man ang totoo, ipinapakita ng patibong na ito ang hindi kapani-paniwalang antas ng koordinasyon sa pagitan ng mga air defense team sa lupa at ng mga piloto sa himpapawid. Sa tingin namin, mas posible na F-16 ang bumaril sa Su-35 ng Russia kaysa Patriot system. Bakit? 2 dahilan. Una, kulang ang Ukraine sa Patriot missile, kaya kailangan nitong itabi ang mga ito laban sa mga ballistic missile ng Russia. Iniulat ng Atlantic Council na pinalakas ng Russia ang ballistic missile strikes dahil alam nilang kulang sa Patriot missiles ang Ukraine. Kahit malaking tagumpay para sa Ukraine ang makabagsak ng Su-35, mas mahalaga pa ring tiyakin na minimal ang pinsalang dulot ng missile strike ng Russia. At kapag may mga F-16 sa impapawid na may dalang mga missile na kayang pabagsakin ng Su-35, mas lalong walang dahilan para gamitin pa ang isang Patriot interceptor para pabagsakin ang Su-35. Sang-ayon si Yakovina sa pagsusuri. Sabi niya, dahil nakaligtas ang piloto ng Russia ayon sa mga Ruso, malamang tinamaan talaga ang eroplano. Hindi ako sigurado ng 100%, pero malamang hindi Patriot missile ang tumama dito. Ipapaliwanag ko kung bakit. Napakalaki ng missile na ito. Nagdudulot ito ng napakalaking pagsabog na may ulap ng mga metal na bola na ginagawang parang salaan ang eroplano at ang piloto nito. Hindi ka mabubuhay sa ganitong pagsabog. Mukhang may malinaw na papel ang Patriot system sa ambush na inilatag ng Ukraine. Tulad ng binanggit ng Euromaidan Press, kulang ang mga F-16 ng Ukraine sa mga misil at radar na kailangan para mapantayan ang mga misil at radar na nakakabit sa isang Su-35. Pero pag sinama mo ang Patriot Air Defense System at mga radar nito, iba na ang istorya.
Pinaniniwalaan naming pumasok ang mga F-16 ng Ukraine sa radar range ng Su-35, pero sapat pa rin ang layo para mabawasan ang panganib. Sa lupa, natunton ng radar ng Patriot Air Defense System ang Su-35 at naipadala agad sa mga piloto ng F-16 ang datos habang nangyayari ito. Alam nila kung saan lilipad para mapalapit ang Su-35 sa bitag nang hindi mapapabagsak ng pilotong Ruso ang F-16. Nang matiyak ng Patriot na tama ang posisyon ng Su-35, agad ibinigay ang utos. Putok. Naglahad ang Euromaidan Press ng isa pang posibilidad. Sinabi nitong ginagamit ng Ukraine ang F-16 para samahan ang ibang eroplanong naglulunsad ng glide bombs sa mga posisyon ng Russia sa likuran. Kailangan manatiling mababa ang lipad ng F-16 habang lumalapit sa posisyon ng Russia. Maaring isang F-16 ng Ukraine ang gumamit ng ganitong flight profile kahit hindi nito sinasamahan ang isang eroplanong naglulunsad ng glide bomb. Ginamit ang F-16 bilang pain para ilabas ang Rusong Su-35 at pigilan ang tila paparating na glide bomb attack. Habang umatake ang Su-35, dalawang F-16 na mas mataas ang lipad kaysa sa unang F-16 at Su-35 ang naglunsad ng AIM-100 at 20 misiling ginagabayan ng radar para pabagsakin ang Russian jet mula sa itaas. Sa ganitong sitwasyon, ang Patriot ay nagpo-provide pa rin ng real-time na datos para sabihan ang dalawang piloto ng F-16 na nakaabang sa bitag kung kailan oras ng umatake. Maraming posibilidad dito at gaya ng inaasahan, tahimik ang Ukraine tungkol dito. Bakit nila isisiwalat ang mga detalye ng estratehiyang ginamit nila kung may posibilidad na magamit pa nila ito muli sa hinaharap? Ginawa ng Ukraine na palagiang banta sa likurang bahagi ng Russia ang mga glide bomb nito. Ngayon, mukhang may estratehiya na sila na sinasamantala ang katotohanan ito na maaari nilang gamitin para akitin ang mga pilotong Ruso na lumaban kahit wala silang tsansang manalo. May isa pang twist sa kwentong ito. Kanina, nabanggit natin ang pagtataksil. Bagamat hindi sinasadyang pagtataksil, maaring ito ang dahilan kung bakit nalagay sa panganib ang Su-35 ng Russia. Pinakaironya dito, mismong kagustuhan ng Russia na magmukhang malakas ang naging dahilan kaya mapabagsak ang isa sa pinakamagaling nilang fighter jet. Ang piloto ng Su-35 ay nag-ooperate gamit ang maling mga mapa. Mali ang mga mapang yon dahil gawa ng Russia para palakihin ang kanilang tagumpay laban sa Ukraine. Ayon sa isang ulat ng United 24 Media, noong Hulyo 9, ang lugar ng pagbagsak ng Su-35 ay mga 42 kilometro ang layo mula sa harapan ng digmaan. Mas malapit yon kaysa sa karaniwang nilalapitan ng mga Russian. Su-35 sa harapan dahil sa panganib na mapabagsak ng mga air defense system. Ang tila nangyari dito ay ang pinalalaking mga pahayag ng Russia tungkol sa kanilang mga tagumpay na makikita sa mga mapa na ibinigay sa piloto ng Su-35 ang naging dahilan kung bakit naniwala ang piloto na siya ay lumilipad sa isang medyo ligtas na lugar sa halip na diretsong papunta sa bitag na inihanda ng Ukraine para sa kanya. Ayon sa Ukraine Control Map X, inakala nilang malayo sila sa harap base sa Russian na mapa. Kaya napahamak na naman dahil sarili nilang Ministeryo ng Depensa. Matinding paraan yon para malaman na nagsisinungaling ang bansa mo tungkol sa tagumpay sa Ukraine. Pagkatapos mong mag-eject at makita ang multi-milyong dollar na eroplano mong bumagsak, mababalitaan mong sana naiwasan ito kung hindi dahil sa malaking ego ni Putin at sa kanyang ilusyon na kailangang palugurin. Alam ng mga matagal lang sumusubaybay sa Russia na madalas nilang palakihin ang kanilang tagumpay sa labanan. Gusto ni Putin na magkaroon ng pinakamaraming kalamangan laban sa Ukraine sa mga usapang pangkapayapaan. Kaya ang pagsisinungaling tungkol sa lokasyon ng frontline ay nagsisilbi sa kanyang interes. Noong Nobyembre 2025, iniulat ng Medusa na isang dating Russian military cartographer ang bumatikos sa mga mapa ng Russia bilang kalokohan at inakusahan ang mga kumander ng pagpalsipika para palabasing mas malaki ang tagumpay nila. Ang Institute for the Study of War ay gumawa rin ng parehong pahayag
Kamakailan lang noong Mayo 2026 na binanggit na wala silang nakitang ebidensya ng maraming tagumpay na inaangkin ng Russia na nakuha nila noong Mayo. Ipinapahiwatig na kunyari ng Russia na ang lihim na pagpasok ng 1 o 2 tauhang nakalusot sa posisyon ng Ukraine ay parang ganap na pagsakop na nila rito. Sinabi ni Commander-in-Chief ng Ukraine, Oleksandr Syrskyi, na gumagawa ng peking mapa ang mga commander ng Russia para mapasaya ang pinakamataas na pamunuan, kabilang si Putin. Dagdag ni Syrskyi, maganda ito para sa Ukraine dahil nangangahulugang mali ang impormasyon ng militar ng Russia. Noong Hulyo, 8 posibleng naranasan ng piloto ng Russian Su-35 ang matinding epekto ng pangangailangan ni Putin na marinig na sumusulong ang Russia. Totoo man o hindi, ang kwento ng mapa kakabigay lang ng napapanahong paalala ang Ukraine sa Russia. Hindi ligtas ang pinakamagagaling na Russian fighter jets kapag nasa loob ng 50 kilometro mula sa frontline. Maraming panganib ang naghihintay. Ngayon, isang mahusay na koordinadong ambush ang tila sinamantala ang kasinungalingan ng mataas na pamunuan ng Russia. Sa susunod, posibleng drone o air defense missile na ang magpabagsak ng Russian jet. Ito ang dahilan bakit hindi mapakinabangan ng Russia ang mas malaki nilang hukbong panghimpapawid sa pananakop. Sobrang galing lang talaga ng Ukraine sa pagharap sa lahat ng sinusubukang gawin ng Russia laban sa kanila. At may kakayahan din ng Ukraine na magbago mula sa pagiging mahusay hanggang sa pagiging mabagsik sa isang iglap. Madalas, pinagsasama nila ang dalawa. Ito rin ang ginawa ng Ukraine nang isiwalat ang Operation Ashan. Isang operasyong tumagal ng ilang buwan na sinimulan noong 2025. Isinagawa ng Ashan sa harap ng mga Ruso nang hindi nila alam. Winasak ang artilyeriya ng Russia at nagbigay daan sa maraming tagumpay ng Ukraine noong 2026. Nandito lahat ng detalye na kailangan mong malaman, kaya panuurin mo ang aming video para matuto pa. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe ka at pindutin ang notification bell. Marami pang ganito dito mismo sa The Military Show. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.